Hello, isang magandang araw uli sa ating lahat. This is Everyday Economics with Alvin Ang, your everyday economist. And today, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang tanong, paano tayo makakalabas sa recession? Isang malaking tanong sapagkat alam na natin na ang Pilipinas ay papasok sa isang tinatawag na recession. Kung matatandaan nyo, dun sa ating unang-unang video, we talk about kung ano ang isang recession. Ngayon naman, yan ang ating pagtutuunan ng pansin. Ano? Kung paano yun ay ating mapapaliit, mapapabagal at di mapapatagal. Sabi natin, ang isang recession ay nangyayari kapag ang iyong ekonomiya ay hindi nagpo-produce ng mas marami kaysa noong nakaraang taon. So, ito example na to, ng ating pandesal, panaderia example, makikita natin na yung previous year, 120 ang kanyang nagawang panaderia na pandesal, this year 25 na lang. So, ang laki ng binagsak, almost 100. So, ibig sabihin, kaya siya recession kasi sunod-sunod, no? So, uh, isang period, 25, next period, 25. So, dumating siya ngayon sa isang pag-atras ng ekonomiya. Recession ay pag-atras o pagkaunti ng production. Now, tingnan natin ano nagiging epekto ng isang recession sa isang negosyo na katulad ng panaderia ni Maria. Ang isang panaderia or bakery isang enterprise, no? At ang isang enterprise ay meron siyang revenue at may expense, no? May kita, hindi pa kita to kundi benta, and then expense yung gastusin. So yung kanyang benta, yun yung kanyang sales, no? Kung ilang pandesal yun. Sa example natin, dati 120 a day, naging 25 per day. Pero may mga gastusin siya. Magbabayad siya sa sweldo ng mga nagtatrabaho sa kanya. May renta yung kanyang pwesto. And then, nagbabayad din siya ng kuryente, tubig, tsaka internet, no? Communications, telephone, utilities. No? Bayad siya niyan. Pagkatapos, maaaring may utang siya kasi siya ay nagbumili ng bagong equipment. And then, yung mga supplies, siyempre ginagamit niya para i-produce yung pandesal, yung mga harina, asukal, iba't ibang ingredients. So, kung ang negosyo ay mas malaki ang benta kaysa sa gastos, nagkakaroon ng profit. The revenues are greater than the expense. Nagkakaroon ng tubo. At kapag nagkakaroon ng profit ng isang kumpanya, yung may-ari, ang nagagawa po niya ay nagko-consume siya. No? Kasi may kinita siya. Yung portion ng kanya kinita, magko-consume naman siya ng hindi naman din siguro pandesal na kain niya. Another kind of food or makakain siya sa labas. Then bibili siya ng damit at magpapalakas siya ng katawan. And then, mamamasyal siguro at pagagastosan din sa sakyan niya. So, nagko-consume. So, ordinary people's consumption. Okay? Siguro, maaari rin siya mag-invest o bumili siya ng bagong equipment or dahil mas madaling magpa-deliver, nag-apply siya ng app or new technology. So, investment po yan. And then, dahil kumita siya, siyempre, kailangan po siya magbayad ng tax sa pamahalaan. There's a government income tax, plus may sales tax din siya kasi may value-added tax tayo. Yun yung sales tax. Okay? At hindi lang yun. Yung kumitang may-ari ng kumpanya, si Maria, yung mga empleyado niya na binayaran niya ng wages, ganun din ang gagawin. Magko-consume din sila at maaring mag-invest, bumili ng gamit sa bahay, bumili ng mga bagong kagamitan or bumili ng hulugang bahay o kung ano pang pagdagdag sa kanilang kita in the future at then nagbayad din sila ng income tax. At yun namang inuupahan niya, ganun din. Dahil nagbayad siya, nag-share ng kita, may consumption din yun na gagawin. Mag-i-invest din yun, baka pagandahin yung kanyang mga apartment or tindahan na pinauupahan at yung nagbabayad din ng tax. Ganon din yung utilities company, yung ating tinatawag ngayon dito sa atin na Meralco, yung PLDT, no? At yung water companies, ganon din. And then yung bangko na kanyang binayaran, na kanyang pinagkautangan, kung di man bangko, kung anumang kumpanya. And then yung kanyang supplies, ano? Na kanyang binili, yung mga pinagbilhan niya, magko-consume din siya.
So, madami po ang nagagawa ng activity na 'to. Isang bakery lang ito pero nakita niyo ang dami ng nakinabang sa kanyang simpleng negosyo. Kaya kung kumikita, marami rin ang nakikinabang. Ang tawag dito ay multiplier effect, nakikinabang ang mas marami. Subalit, isang sitwasyon na walang tubo, no? There's no profit, hindi kumita yung kumpanya, ano mangyayari sa kanyang revenues? Babagsak, no? Dahil hindi siya makakabenta at kung lumala, dahil hindi siya nakabenta, maaaring mabawasan ang sweldo, ang rent baka ma-delay, ang utilities hindi ma-delay, ang loan ma-delay, ang suppliers hindi mabayaran agad. At kung isinarado natin ang ekonomiya katulad ng nangyari ngayon, about 50 to 70% na economy nakasarado, ayan, hindi ka ngayon makakapagpasweldo. Hindi ka makapagbayad ng renta, walang utilities, walang loan, walang supplies. Kaya ikaw ay may lugi, no? Hindi ka nakabenta, kaya wala kang kita, nagkaroon ka ng loss kasi may mga bayarin ka. At dahil diyan, hindi ka rin makaka-consume, hindi ka maka-invest, hindi ka rin makakabayad ng tax. Yan po magiging epekto if there is no profit in the economy or in that business. Now, imagine niyo itong nangyari sa panadirya ni Maria ay mangyayari sa iba't-ibang klase ng negosyo. Nangyayari sa isang jeepney operator, sa isang tricycle operator, nangyari sa isang maliit na factory, nangyari sa uh, logistics company. Ibig sabihin, malawakang epekto ng pagbagsak ng ekonomiya ay walang profit ay pagbagsak din ng ibang activity. Kaya ito po ang epekto ng recession. At kapag tumagal po ito, malaki pong dagok sa lahat. No? Ito po ang gusto na. Nakita po natin na wala na pong pinagkakakitaan ng mga kumpanya dahil walang kita, wala rin po siyang maibibigay na tax sa pamahalaan. At mahalaga po, yung tatlong pinakita ko kanina, consumption, investment, at government, sila po ang main players ng economy po natin. Makikita po nyo dito na ang role ng consumption is about 70% sa economy natin. Ngunit kung wala pong benta, wala pong trabaho, liliit po yan, consumption na yan. Magiging basic na lang po yan. Pagkain at essentials lang po yan. Ang pamahalaan, their shares in the economy is about 10% at yung huli po ay investment. At dahil din po walang negosyo, ano po ang i-invest? Di wala rin po yan. So ang natitira pong choice na pagkukuhanan po natin ng economic activity ay ang pamahalaan, the government. And that represents about 10% of the economy. So ano po ang papel ng pamahalaan? Kung 10% ng economy lang sila, isipin po natin na hindi nga maliit, pero marami po siyang ginagawa. Ito po iba't ibang activities ng pamahalaan. Napalaki po ng kanilang contribution to education, to health, to social security, at iba't iba pa. Yung iba maliliit lang, makikita niyo dito, maliliit lang po sila. Pero tutuusin, malaki po ang papel na yan at malaki pong aspeto ang ginagalawa ng pamahalaan, covering niya po halos ang buong ekonomiya. At makita niyo po yung last po dito na malaki din, yung black, they represent debt payment. So yung utang, interest at mga utang na binabayaran ng pamahalaan. Mamaya po, meron po akong mahabang discussion about that. Saan kinukuha ng government ang kanyang pera para gastusan ang lahat ng mga activities na yun na napakadami? Ito po ay nanggagaling sa mga tax na ating binabayad. Okay? May tax po sa income at profit, katulad nung kung kumita ang panadirya ni Maria, may tax yon. At may income din yung mga tao, yung income tax. May tax din yung property, yung amilyar, na binabayad natin sa lupa. May tax din po yung VAT, no, goods and services. May tax po yung mga imported products, may tariff at may iba-ibang marami pong klaseng taxes. So doon po unang main na pinagkukuhanan ng revenue ang gobyerno. At meron ding non-tax revenues, no. Ito po yung katulad ng nagbabayad tayo sa lisensya natin, nagre-renew tayo ng kung ano-anong mga permit, yan po ay non-tax revenue. At kasama din yan yung capital revenue, yung
pag nagbenta ang gobyerno ng kanilang mga ari-arian, privatization revenues po yan. So, dyan po kinukuha ng government ang kanyang pero may mga gastos kanina, no? Nakita natin. Ah, kung tutuusin, all this time, ang government po natin ay tulad din ng isang pamilya na nagbabudget, no? Kumikita, gumagastos. Kaya kung ang isang pamilya may kita pero mas malaki ang gastos, umuutang. Okay? So katulad din po ng any uh, economic actor, ang gobyerno ay katulad din yan. So tingnan po natin, ito po ang kita ng gobyerno for the last how many years? This is a period about 15 years. Pero yung gastos, nakita nyo, mas mataas kaysa sa kita. So ibig sabihin, may deficit. No? May deficit po siya. Mas malaki ang gastos kaysa kita. Kaya kung may deficit ka, anong gagawin mo? Mangungutang ka. So makikita niyo yung mga pulang bars na yan, yan ang mga utang ng pamahalaan. No? Umuutang ang government. Kasi nga, mas malaki ang gastos kaysa sa nakokolektang mga tax at mga bayad sa pamahalaan. Ngayon, nakita natin na laging merong deficit, may kakulangan. No? So, anong dapat natin gawin para dyan? So, ang tawag dyan ay fiscal policy. No? Kapag mas malaki ang gastos kaysa kita, may deficit. Pag may deficit, paano siya matatakpan? Umuutang. No? Nag-i-issue ng mga bonds. Explain ko yan mamaya. And then, kapag issue ka ng issue ng bonds, dumadami yung utang mo. Okay? Yung pinaka-outstanding utang mo, lumalaki. Okay? So, kailan ba natin masasabi na kaya na yan, okay lang umutang, kaya mo pa. No? Kahit na halimbawa tayo, tingnan mo yung sarili mo. If you want to borrow money, tinitingnan mo muna yung kakayanan mo magbayad, hindi ba? Kung ang sweldo mo ay 50,000 sa isang buwan, hindi ka uutang ng 50,000 din. Hindi ba? Agad-agad. Kasi kung ang lalo na kailangan magbayad lang ay isang buwan. So, ibig sabihin, next month, wala ka na namang pera. No? So, ibig sabihin, kung uutang ka, kailangan kaya mo siyang i-manage. Kaya ganun din sa pamahalaan, meron din siyang tinatawag na level lang ng deficit, no? Ah, sa rule of thumb, yung pinaka measurement ay dapat hindi siya lalagpas ng 3% ng total ng ekonomiya. Kung magkano yung total ng economy, dapat 3% lang yung kukulangan mo, no? Huwag kang masyadong malaki. Okay? Pagka kasi masyadong malaki, uutang ang pamahalaan katulad na nakita natin, no? At minsan, hihigit pa sa 3% kasi uutang ng mas malaki. Ang utang ng government, ang tawag dyan ay government securities or ano ba nagiging impact pag nangungutang ang gobyerno? Pag nangungutang ang gobyerno, dahil risk-free yan, di ba kung ikaw umutang ka, ang isang tao sa'yo at sabi niya, kahit anong mangyari, babayaran kita. No? Di ba, kung ang interest noon ay 20%, halimbawa, hindi mo na kailangan magtrabaho. Di ba? Kasi hindi ka na kailangan magnegosyo dahil malaki yung interest na babalik sa'yo. Siguradong babalik yung pera mo, may tubo. No? So, yung government kasi risk-free. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, babalik yung capital mo plus interest. Kaya dapat po, ang interest rate na yan ay hindi masyadong mataas. Dahil kung pagkayan po ay mataas, madi-discourage po ang mga negosyo na magnegosyo pa o ang mga tao. Kasi mangyayari dyan, puro ano na lang, ilagay nyo na lang sa treasury bills. Okay? Now, ito pong kinalalagyan natin ngayon na ipaliwanag ko na po sa inyo kung ano po ang papel ng fiscal policy o ng pamahalaan sa panahon na ito na may COVID dahil nga walang economic activity na malaki at malaki pong mawawala sa ekonomiya. Ang natitira pong source na organized ay ang pamahalaan. Ngunit ang government po ay 10% lang ng pangkalahatan. So maliit lang ang kaya niyang iambag. Subalit, dahil sa kalagayan ito, kailangan niyang mag-ambag ng malaki. Kailangan higitan pa niya. Ang budget po ng pamahalaan natin para sa year na to, 2020, is 4.1 trillion. Subalit, napakalaki po nung kailangang gastusin na deficit. No? Kaya, kailangan natin gumastos ng about 8% GDP.
Nung pong nakaraan na buwan, ang nagastos na po ay 352 billion o one-fourth, almost one-fourth na. At dahil hindi makakolekta ng tax ang pamahalaan dahil wala namang kita ang mga kampanya at mga tao, iuutang natin to sa ibang bansa. Okay? Now, ang tanong, bayaran yung utang na yan. Mamaya, babalikan ko yan. Tignan muna natin yung pera na yan na 1.5 trillion, ilang kumpara sa ibang bansa sa ASEAN. Makikita natin na yung ibang bansa ay malalaki ang kanilang inilaan. No? For example, Singapore, 12% of GDP, sa atin 8 lang. Hindi pa to updated nung ginawa ito. Ang Thailand, 10%. No? So, ibig sabihin, pwede pa tating laki bibigay. Now, kaya ba nating bayaran yan? Now, tingnan mo ang sarili mo kung umutang ka sa bangko o kanino man. Di ba kailangan i-present mo sarili mo, may kakayanan ka magbayad. Ang Pilipinas, sa nakalipas na mga panahon, yung ating mga utang noong mga nakaraang panahon ay napababa na natin. Ngayon, 23.5% na lang yung utang natin sa ibang bansa o yung in foreign money. No, kung ganun kaliit na lang, mababa, so mautang, magtitignan kita, aba, may utang ka, pero, aba, 20% na lang ng kinikita mo pala ang utang mo. So, pwede na kitang pautangin uli, no? Yun yung una. Dahil, dahil ang pamahalaan ay may kakayanan magbayad sa mga utang, ito pong nangyari, no? Yung color blue na to, ito pong interest rate ng treasury bill. So, yung utang ng pamahalaan. Makikita nyo po na dati ay ito ay nung nag-umpisa noong January 2000, ito ay na 13%. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa mga 2% na lang. In fact, mas mababa pa nga yan noong 2013, no? Ibig sabihin, kung marami pong pera ang pamahalaan, may cash yan, hindi niya kailangan umutang. Okay? So, kung bumababa ang interest rate, may pera po ang pamahalaan. At dyan po din nakasalalay ang time deposit, no? Pina-follow lang po ng time deposit at ng savings rate ang treasury bill kasi yun po ang risk-free. Pagkatapos, ang kalaban ng lahat dyan ay inflation, yung pulang linya na yan. Kapag na mas mataas yan, napipilitan ang pamahalaan na itaas ang kanilang interest rate para naman may tubong bumalik sa'yo. No? Another topic po yung inflation, pero ngayon lang para makita po natin. At panghuli, yan din ang ginagamit na basihan, yung treasury bill, yan din ang ginagamit na basihan ng mga negosyo para malaman nila kung magkano ang interest rate sa pautang. Isa pang rason kung bakit ang Pilipinas ay mukhang kayang umutang sa ibang bansa ngayon, tingnan po natin yung tinatawag na investment grade. Ito ngayon yung parang pagpupunta ang ang isang tao, in-evaluate siya, sasabihin niya, ito mukhang mahina to, hindi makakabayad to. Ito magaling to mag-handle ng pera. So tingnan natin ang iba't ibang bansa, may tinatawag na investment grade. Yan po yung mga bansa na pwedeng pautangin, no? Makikita po natin dito, ang Vietnam po ay hindi po pwedeng pautangin basta-basta dahil hindi siya investment grade. Ang investment grade po nag-uumpisa po sa Indonesia, pataas. At ang pinakamagaling ay Singapore, China, Malaysia, Philippines at Thailand po ay equal. Kung titingnan po dito, ang ibig sabihin, the Philippines and Thailand are countries na kayang magbayad ng utang sa sitwasyon na to. At dahil pag investment grade ka, pataas ng pataas yung grade mo. A, triple A, A plus, hanggang ang Philippines po, triple B plus. Isa na lang, A na. No, di ba? Pag sa school, mataas na grade, maganda yan. Ang ibig lang sabihin yan, ikaw ay may kakayanan magbayad sa utang mo. Kasi nga, maganda na yung record ng Pilipinas. At kung tutuusin po, ang Pilipinas, ang dami pong pera po dito na hindi po nagagamit ng lahat. Ito po ay datos galing sa ating central bank. Makikita po dito, mga 7 trillion pesos ang amount ng pera na nakatago lang sa savings and time deposit. No? Ibig po sabihin yan, meron po talagang kakayanan ang mga mamamayan natin na makatulong din sa sitwasyon na to. So, yung 7 trillion pesos na yan, na nasa savings lang at time deposit, maaari pong gamitin ngayon yan para makatulong na
makaikot din ang ekonomiya. Ito pong huling tanong natin dito sa sitwasyon. Magkano ba ang kayang utangin ng pamahalaan? Kasi sa nakita natin, 1.5 trillion na deficit, magkano uutangin? Halos nakita natin, dollar sa 5 billion yung kanina. No? So, paano po yan? Right? Mahalaga po na maintindihan natin na wag muna natin isipin yung sitwasyon kung ngayon ba kaya natin agad bayaran yan. Kasi po, ang pamahalaan lang po ang may kakayanan. Government is the only one organized institution that can do a lot of things to bring back economic activity. Sila lang po yan. Kaya, uh, it is better to spend whatever it takes to bring back economic activities. Yan po ang lesson ng mga nangyari nung Great Depression sa Amerika na hindi po nagbigay ng ng enough economic support ang pamahalaan kaya tumagal po yung crisis. Ito po kailangan po talaga. At i-target po yung mga sektor. Ang mahalaga po dyan para sa akin, agrikultura at infrastructure. Kasi titignan nyo po ang mga ibang bansa, magkano po ang ininda nila. Ang Estados Unidos, sa US, $2.9 trillion ang kanilang inilabas, 10% of their GDP. No? Germany, 32% of their GDP. Tingnan nyo po, itong mga countries na to, they are willing to spend whatever it takes to bring back economic activity. Ganun po kalala ang global crisis na ito at ayaw po natin na ma-stuck tayo sa recession at huwag po siya maging depression o yung continuous recession. No? Kaya kailangan po na ganito ang mindset ng pamahalaan. Pero hindi po ito pwedeng gamitin na umutang ng umutang. Kailangan po may kakayanan din pong isipin po na kung may babalik natin yung mga negosyo, in the future, mababayaran din nila yung pamahalaan through better taxes. At ang pamahalaan, mababayaran yung mga naiutang. Okay? So, napakahalaga po at this time na mai-organize po ito. So, sa dami po ng mga hinaharap ng pamahalaan natin ngayon, maganda po na isipin din natin na darating ang time that we will be able to pay these debts that we are facing. Sabi nga sa Romans 13:8, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Remember that the government is doing this because the government loves its people. Supposed to be lahat tayo ay nagtutulungan at nag-aalalayan sa panahon na ito. Hindi po ito time upang tayo po ay mahirapan at mag-away pa. Of course, hindi po ito tinatanggal dito ang role natin bawat isa na maging critical din at maging mapagbantay sa ginagawa ng pamahalaan. So magtulungan po tayo. And use this Romans 8 to remember that let no debt remain outstanding. Mababayaran din po natin yung utang na yan, especially if it's in the context of God's will. Well, thank you very much for listening and watching this YouTube channel. Sana po magtulong-tulong po tayo. Please like and subscribe. And then sa susunod pa po, if you have any questions, any suggestions, do let me know. Ilagay nyo lang po sa comment section. Katulad po ng topic na to is one of those na hiningi po ninyo. So I will try my best to answer all of your questions and make videos to explain the current economic situation and using basic foundational economics to explain it. Maraming salamat po. God bless and remember, enjoy God first and then you will enjoy everything He has given you.